Hi guys, welcome back dito sa my YouTube channel. So this is Master Capable. So sa mga hindi pa nagsasubscribe sa YouTube channel ko, so please subscribe and share nyo po para po marami pang makanood ng video na to at ma-share natin ng magandang opportunity ng Royal Q. So this is a Ponzi Slayer na kung saan ito yung mga magliligtas sa atin sa mga sumasali sa mga platform ng cryptocurrency na nai-scam. So this is the best platform ngayon na gusto natin na makita at mapag-aralan natin na mabuti. Dahil dito lahat panalo guys. So ang gagawin lang natin is aralan natin mabuti itong platform na to. So now, ang pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang Royal Q? Paano nga ba gumagana yung mga function na nakikita natin ngayon sa screen ng Royal Q? So nasa homepage tayo ngayon ng Royal Q na kung saan makikita natin dito yung Shiba, SLP, SOL, Sushi, tsaka Uni na coins na nakaraan. So, meron akong 5 coins na nakaraan dito as of now na negative 10, negative 5, negative 2, at negative 1. So, ano ibig sabihin ng yan? So, ibig sabihin, kapag nag-run ka ng isang coins, possible na bumagsak yung market. Pero, okay, hindi talagang positive na, o hindi negative yan. Okay, ayun yung chance na mas maganda, mas chance na mas kumita yung robot natin. So, bago tayo mag-start, proceed tayo. Pag-aralan muna natin yung bawat details na nakikita natin. Let's see, nakita natin Shiba. So, ano ba yung nakita natin sa Shiba? So, pag-aralan natin. So, Shiba slash USDT. Naka-cycle mode siya as of now. Okay? Ano ibig sabihin ng cycle mode? Okay? Sa cycle mode, every time na magsasell siya, okay, yung trades niya, mag-auto buy siya. Ibig sabihin, cycle lang siya. Tuloy-tuloy lang siya. Mag-i-stop lang siya kapag in-stop mo siya. So, kapag nag-sell siya, okay, maghahanap ngayon siya ng entry kung saan siya magbabay. Then, tuloy-tuloy lang siya. Now, makikita natin dito, negative 10. Ibig sabihin, yung niran ko yung Shiba is nag-negative 10 siya, bumagsak yung value. Okay? Then, makikita natin dito yung quantity ng Shiba, 3,825,823. So, ayun yung number of Shiba na meron ako. Tapos, latest price, ito yung latest price niya, makikita natin, 0.00002589. Ibig sabihin, live ito sa market. Now, ano ba yung floating loss? Pag sinabing floating loss, floating lang po siya, hindi pa siya totally loss. Okay? Ibig sabihin, pag tumaas yung market, okay, yung negative 11, tataas yan, magiging positive yan, then ayun yung magiging profit mo. As of now kasi, kaya naging floating loss kasi negative, bumagsak yung market. Okay? Pero alam naman natin ng cryptocurrency, kapag bumaba, pwede pa rin siyang tumaas. So, in 24 hours, makikita natin increase. Ibig sabihin, in 24 hours, nag-negative 6 siya sa loob ng 24 hours. Kaya dito nakalagay. So, minsan makikita natin dyan positive, kulay green. Okay? Pag nakikita natin kulay green, ibig sabihin in 24 hours tumaas yung market. Okay. Now, proceed ngayon tayo sa Shiba. So, now, ano ang nakikita natin sa Shiba? Okay? Pag-aralan natin yan. So, may makikita tayo dito na 110, okay? 8998 1337. Ano ibig sabihin ng 110 8998 1137? So ano ibig sabihin niyan? Ayun yung USDT na naka-trade sa kanya. Ayun yung position amount ng USDT na naka-trade kay Shiba. So yung bumili ako ng Shiba sa halagang 110 USDT. So magkano ko siya nabili? So ito yung price nung nabili ko siya, 0.0002898. So ito yung price nung Shiba nung nabili ko. Okay? Then, makikita mo dito yung amount ng Shiba na meron ako. Number of Shiba, position quantity of Shiba. So, 3,825,823 yung laman ngayon ng Shiba ko. Now, yung makikita natin dito, yung 0.0002590, ito yung current price ng Shiba sa market. Live to, live. So, makikita natin dito yung return rate na kung saan nag-negative 10 yung nag-place ako ng order. Sabi ko nga, ang Shiba or ang robot, okay, hindi siya tumitingin sa value ng coins or sa coins na niraran mo. Tumitingin siya kung kailan ka nag-start or possible na tumaas at possible na bumaba yung percentage. Now, may makikita tayo ditong number 3. Ibig sabihin niya, numbers of call margin. Ibig sabihin, meron tayong sa default settings ng margin call, meron tayong 7 times na margin call. Ibig sabihin, kapag bumabagsak yung value, automatic na bumibili yung robot. Nakaset siya sa automatic. Ibig sabihin, pag number 3 nakalagay yan, ibig sabihin, nandun na siya sa stage ng pangatlo. Ibig sabihin, 3 beses siyang nag-dump at 3 beses na siya bumili ng auto buy. Now, ano yung ibig sabihin ng one shot dito? As of now, naka-cycle mode. Ngayon, kapag click mo tong one shot, okay? Kapag click mo yung one shot na yan,
magsiswitch siya sa one-shot mode. Ibig sabihin, this time, ang current status niya ngayon is one-shot na kung saan, kapag nag-sell na siya, mag-i-stop na siya. Hindi na siya mag-auto-buy. Ngayon, i-click ngayon natin ng cycle. So now, nakaset siya sa cycle na kapag nag-sell siya, mag-auto-buy siya ulit. Okay? Kapag click naman natin tong sell, so wag natin tong i-click kapag negative. Kasi bakit? Kapag negative ka at sinell mo siya, so yung floating loss mo, na negative 10, talagang totally loss na yun kapag isinell mo siya ng negative. So, may mga function yan. Ibig sabihin, kapag click mo yung market, okay, kung gusto mo siya ibenta ng negative, lagay mo lang 100%, so lahat ng Shiba mo, ibibenta niya. Okay? Kung gusto mo 50% lang, click mo yung 50%, so yung 50% at kalahati ng Shiba ang ibibenta niya. Then, may matitira pa siyang nakatrade. Okay? Then, meron pa siyang function na kung saan, kapag click mo yung market price, okay, ilalagay mo dito yung limit ng amount ng Shiba. For example, gusto mo ibenta yung Shiba, yung kalahati. Kapag bumagsak or kapag yung Shiba naging value, okay, 25.70. Ibig sabihin, yung current niya ngayon is 25.84. So kapag bumagsak yung value ng 25.70, doon siya magsisell. So pwede nating iset yan. So kapag kinonfirm ko yan, okay, magkakaroon siya ng pending as limit. So, pag bumagsak yung value ng Shiba, dun siya magsisell. Pero meron tayong another way. Click nyo lang yung market price. So, ito, on the spot yan. On the spot. So, pag isinell mo, on the spot, real time na magsisell siya. So, yun yung ibig sabihin ng sell dito. So, punta naman tayo sa buy. So, ano yung ibig sabihin ng buy? So, click natin tong buy. So, makikita mo yung details, position amount na meron ka. Then, number of Shiba, makikita mo dito. Then, yung negative mo. So, ito yung pinakamaganda dito, guys. Kapag bumabagsak yung value, example, negative 10 ako, okay, negative 10 yung market ng Shiba ko, na kung saan, alam naman natin sa settings, kapag tumaas ng 1.3% yung market, o yung tinatrade natin, magte-take profit siya. Now, dito, since bumagsak yung value, okay, ng Shiba, ito yung solusyon para mabilis siya mag-take profit. Anong gagawin natin? So, click mo tong box na to, then ilagay mo dito yung amount na gusto mong idagdag. So, current ngayon, ang nakatrade sa atin is 110. So, kung maglalagay tayo ng another 110, tignan mo yung negative 10 niya, okay? Bumababa. So, nagdagtag tayo ng 100, naging negative 5 na lang. So, ibig sabihin, hindi na tayo maghihintay ng negative 10 para pumalo ng 1.3% para mag-take profit. So, kapag nagdagdag pala tayo ng 100 USDT, ibig sabihin, bababa yung negative na kung saan maghihintay na lang tayo ng negative tumaas para maging 1.3% at mag-take profit. At ang pinakamaganda pa nito, guys, kung meron ka pang paltalpak, sabihin natin, meron kang 1,000 USDT. So, ginawa mong 1,000, instead na maghintay ka ng negative 10, tumaas yung market, hindi mo kailangan maghintay ng negative 10. Ang gagawin mo lang, maglagay ka lang ng 1,000 o depende sa'yo kung magkano yung gusto mong ilagay, bababa yung negative mo. At kapag yung negative 1 pumalo ng 1.3%, magti-take profit ka. So guys, ito yung pinakamaganda dito guys. Kapag naipitan ka, ito yung solusyon na pwede natin gawin. Basta meron kang pang talpak or pang add sa pondo natin. So, ayun yung mga diskarte para mas mabilis tayong kumita. Since nagdagdag tayo ng 1,000, okay, dito, so pag pumalo ng 1.3%, yung 110 natin, magiging total 1,110 yung total ng USDT natin na naka-trade. Okay? So, pag pumalo ng 1.3% yan, kunin mo yung 1% ng 1,110, ayun yung take profit mo. Magkano yun? I-convert natin. Nasa $10 and 0.1 cents yun, yung take profit mo doon. Okay? Kapag nag-take profit siya ng 1.3%. So, now, back tayo ngayon. So, ano ibig sabihin ng initiate margin? So, ang ibig sabihin ng initiate margin, as of now, naka-post yung margin call niya. So, if ever na bumagsak pa rin yung value, okay, hindi na siya magma-margin call kasi naka-initiate. Ibig sabihin, naka-stop ngayon. Pero kapag i-click mo yung initiate, okay, confirm, as of now, ang status niya ngayon, naka-run yung margin call na 7 times. So, kapag bumagsak pa rin yung value, okay, ay nakikita natin sa status niya, stop margin call. Ibig sabihin, naka-run yung margin call niya. Pag bumagsak yung value ng Shiba, mag-auto buy siya ulit hanggang 7 call. Kung ilan yung nilagay nating margin call doon sa settings. Okay? Now, ang strategy mode naman, cancel natin yan kasi hindi ko kailangan mag-margin call kasi naka-manual ako. So, cancel natin yan. So, ano naman tong strategy mode? Ang ibig sabihin ng warehouse mode, okay, kung meron tayong 7 settings, okay,
sa limit ng margin call, lahat yon every time na magda-dump yon, so every time na magbabay siya, i-cover niya yung bawat call hanggang 7 call. Kasi gumagana lang ang strategy mode or sub-bin mode kapag meron tayong 7 call. From pip to 7 call, okay, lalabas yung sub-bin mode. Kasi kapag 3 calls ka lang, hindi lalabas tong settings na to. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng real-time sub-bin mode? So, pag nilagay natin sa real-time sub-bin mode dyan, na kung saan, yung port 6 and 7 call, may auto take profit. Okay? Hindi niya i-cover yung first hanggang fourth call. Ibig sabihin, kapag pumalo siya ng pip call, okay, 1.3% lang siya, magte-take profit na siya. Okay? Kapag pag pumalo naman siya ng 6 call, 1.3% magti-take profit na siya. Hindi niya ko-cover kung negative yung nasa first call hanggang fourth call. Hindi niya i-cover yon. So, kung negative nun is negative 10, kung bibili siya ng pip call, okay, either hindi totally magiging bagsak yung magiging negative na tataas. Kumbaga, yung negative niya, okay, maghihintay ka lang ng 1.3%. So, ayun yung ibig sabihin ng sub-bin mode real time. Okay? Now, proceed tayo ngayon sa first preset start price. So, gagana lang to guys kapag mag-i-start ka pa lang ng coins. Paano gumagana yan? Explain ko yung sa last yan kasi since nakaran yung coins natin, hindi natin ma-explain yan. So, explain ko yan pagtapos netong presentation. So, makikita mo dito guys, okay, sa setting sa baba, take profit, trigger price, ibig sabihin, kapag pumalo o tumaas yung value ng Shiba sa 0.002936, magti-take profit siya. Ibig sabihin, nag 1.3% siya. Okay, yung status niya naka-stop margin call. Ibig sabihin, yung margin call niya hindi naka-on. Ngayon, kapag click ko tong initiate margin call, okay, confirm, lalabas ngayon dyan yung margin call niya na kung saan kapag bumagsak yung value ng 0.002575, mag-auto buy siya. Okay, since naka-manual ako, ini-stop ko siya, so mawawala yan dyan. Kaya ang status, stop margin call. Now, ano yung ibig sabihin nakikita natin dito? Ibig sabihin yung nakaran kong coins guys, yung first buy-in amount niya is $10. Okay? Ilan yung margin call na meron to? Meron tong 10 margin call. Okay? Na kung saan, 10 beses siya bibili. Then, yung settings niya sa take profit, 1.3% na kung saan kapag pumalo ng 1.3%, manonotify siya na anytime pwede siyang mag-sell. So, kailan siya mag-sell? Kapag yung market is bumaba ng 0.3%. Tapos, yung 0.3% dito na another earnings callback, kapag nag-sell na siya sa 0.0%, bibili siya ng auto kapag tumaas yung market or nag-bounce ng 0.3%. Then, buy in callback, yan din, 0.3%. So, ayun yung mga settings niya. Ngayon, pasok ngayon tayo sa trade settings ng Shiba. So, this time, ito yung pinaka-settings natin. Bago tayo mag-start ng mag-run ng coins, ito yung makikita natin. So, first buy na amount is $10. So, ito yung pinaka-minimum ng bawat trade. So, pwede natin baguhin yan. Pwede gawing 20, pwede natin gawing 40, 50, or kahit ilan kung ano meron tayong balance sa Binance natin. Ngayon, kapag i-click mo naman tong open doubled na position, instead na 10 yung ipapasok niya, dahil since doubled, magiging 20. Okay? So, lagi natin tatandaan lagi kung ano yung nasa first buy amount natin. Ngayon, nakalagay sa settings ko dito, margin call limit 10. Ibig sabihin, 10 times siyang bibili kapag bumabagsak yung value ng Shiba. Nakalagay naman dito, full position take profit na kung saan ito yung pinapresent ko na 1.3% na manonotify siya na pwede siya mag-sell anytime. Ngayon, kailan niya ibebenta kapag na-notify siya ng 1.3%? Ibebenta niya yung naka-trade kapag bumaba ng 0.3%. Okay? Ngayon, kapag nag-sell siya sa 0.3%, ang buy-in callback niya naman, kapag tumaas yung market, bibili siya ng automatic, mag-i-start ulit siya sa 0.0%, then bibili siya ng ng nakalagay sa first buy-in amount mo. So, kung nakalagay sa first buy-in amount mo is $10 lang yung bibili niya sa callback niya. Okay? Now, pasok muna tayo sa settings ng margin configuration. Explain natin kung ano yung settings ng margin configuration nito. So, meron tayong 10 call. Okay? Meron tayong 10 call na kung saan every time na babagsak yung value ng Shiba, okay, sa percentage, mag-auto buy siya. So, mapapansin natin dito, naka-edit yung settings na ito. Hindi ito yung default settings, guys. Okay, ito yung settings na ginawa ko para sa strategy na kung saan mas mabilis siya mag-take profit at makover niya yung bawat binabagsak ng
coins. Okay? Now, ang pinaka-maximum neto, kung i-compute natin sa subtotal niyan, lahat niyan, dapat meron kang 300 USDT sa isang coins lang. Ito yung pinaka-subtotal kapag inabot niya yung 10 call. So, sa first call niya, kapag bumagsak yung value ng Shiba ng negative 2%, so mag-auto buy siya ng 0.5. Ano yung ibig sabihin ng 0.5? Okay? Ano yung nasa first buying call, first buy out natin? Diba 10? Okay, 10. Tandaan natin 10. So, ibig sabihin, 0.5 times 10 is $5. Ibig sabihin, ang unang call niya, $5 yung unang ipapasok niya. Okay? Now, bababa ng konting negative. Yung 2 magiging something 1.8 something kasi nagdagdag ng 5 USDT. Then, kapag bumagsak ulit ng negative 2, sa second call, papasok siya, bibili ulit siya ng 5. Okay? Times 0.5. So, 5 USDT ulit ang papasok niya. Okay? Then yung negative 2, magiging 1.8 something kasi nag-cover siya ng 5. Ngayon, kapag bumagsak ulit yung value, papasok si third call na kung saan yung negative 1.8 na pinasok niya, naging negative 2, naging negative 3, papasok si third call na kung saan ipapasok niya ngayon yung times 2 ng 10. Ibig sabihin, 20 USDT ang ipapasok niya. Sabi ko kanina, kung ano yung nasa first buying amount niya, doon siya ita-time. So, 2 times 10 is 20. Okay, yung negative 3 magiging negative 2. Okay? Now, mangyayari, para pumasok si port call, yung negative 2 na yon kasi nag-cover siya ng 2, so naging negative 2 yung negative 3. So, kapag bumaba pa rin yung value, nag-negative 3 ulit, okay, from negative 2, papasok si port call, magpapasok siya ng times 3. Times 3 ng nasa first buy amount, which is $30. So, yung negative 3 magiging negative 2.5%. Na kapag bumaba pa rin yung value nun, okay, from 2.5% naging negative 4%, bibili ngayon siya ng times 4. Okay, bibili siya ng times 4 ng nasa first buy amount mo, which is 40 USDT yan. Okay, now yung negative 4 magiging negative 3 kasi nagpasok siya ng 40 USDT. Ngayon, kapag bumagsak pa rin yung value, from negative 3, bumagsak ng negative 5, papasok si 6 call. Magpapasok siya ulit ng 4 times ng nasa first buy amount mo. So, 40 USDT. Okay? So, yung negative 5 magiging negative 4. Then, kapag bumagsak ulit yung market sa 7 call, naging negative 6, magpapasok siya ng 5. So, this time, guys, magpo-push ngayon siya dito. Kung mapapansin natin yung pang 8 call, okay, at pang 9th and 10th call, pababa na yung value. Ibig sabihin, sa 6, kapag nag-negative siya, 6, okay, dito siya magli-limit. Okay? Magli-limit. So, ibig sabihin, pinasok niya na yung 200 USDT sa pang 7 call. Kinain niya na yung 200 USDT doon sa 7 call. Okay? Hanggang 6. Kasi, kapag bumagsak pa rin, naging negative 7, naging negative 8, naging negative 10, hindi na siya bibili. Okay? Hanggang 7 ko lang, hindi siya bibili. Bibili lang siya ulit kapag yung market tumataas na. Kapag yung negative 6 tumaas, okay, naging negative 2, bibili siya ng times 2, which magpapasok siya ng 40. Na kapag nagpasok siya ng 40, magiging negative 1 siya, magpapasok siya ulit ng 20 dito, sorry, hindi 40, 20, magpapasok siya ulit ng 20 sa 9th call. Pag bumagsak pag tumaas ulit ng negative 1, pataas na, imagine, pataas na yung market. Ngayon, kapag yung market naging negative 0.5%, magpapasok siya ng times 6, which is $60. So, total 300 USDT yung nakapasok. Na kung saan, from negative 5, yung negative, pag nagpasok siya ng 60 USDT, 0.0%, then maghihintay ka na ng 1.3% para mag-take profit siya. At kapag nag-take profit siya, kunin mo yung 1% ng 300, ayun yung profit mo without doing anything kapag bumabagsak yung value ng Shiba or ng coins na tinitrade natin. So, ito yung settings na nakalagay sa akin. Naka-martingale strategy siya at extra strategy na kung saan kapag tumataas na, mayroon siyang auto-replenish. Kumbaga, kinokontrol natin yung market. Hindi tayo yung kinokontrol ng market. Tayo ang kokontrol sa market. Okay? So, ito yung settings ko. So, para maintindihan natin kung paano gumagana yung margin call configuration. Now, back ngayon tayo, then isave natin yan. Okay? So, naintindihan na natin yan. Now, kapag di ka pa nakarun,
i-start mo lang siya mag-run. So, start run, then mag-run na siya, magkakaroon ng mga value-value na explain ko na kanina kung ano yung ibig sabihin yan. Then, ang explain ko naman ngayon, okay, paano gumana yung first preset sa start price. So, guys, paganahin yung start price, ang ibig sabihin yan, limit yan na kung saan lagi ka dapat titingin kung magkano yung price ng coins na iraran mo. So, let's say sabihin natin nandito tayo sa ANT/USDT. So, magkano yung current price ng ANT? So, ang current price ng ANT is $4.778. Okay? 778. 4.778 ay ang current. Ngayon, kapag pinagana natin yung first preset, okay, i-click natin yung first preset, dapat alam mo yung current price ng ANT. So, ibig sabihin, limit siya na kung saan, para mag-start siya, ilagay mo dito na kapag naging 4.0 or naging 4.5 yung value, okay, ng ANT, dun siya mag-i-start. Confirm natin. So, lalabas dito, yung first preset, start natin. Nakapag bumagsak yung value ng ANT from 4.78, kapag naging 4.5, dun siya mag-i-start, ay nang ibig sabihin ng first preset. Okay, ay nang ibig sabihin ng first preset. Okay, ganun lang siya kadali. So, sana guys, may natutunan tayo ngayon sa pinakita ko. Okay, ng mga settings, naintindihan natin yung settings. So, kung i-explore mo yung market o yung application, so, dito yung API binding, makikita mo dyan yung API binding. Then yung revenue, click mo tong revenue details. Dito yung mo makikita lahat ng tinake profit ng nakatrade sa'yo. Dito mo makikita. Then, dito sa transaction na to, yung bawat transaction na nag-take profit. At dito naman yung referral link mo. So, guys, kapag magkakaroon ka ng referral link, kapag pag-activated ka. Hindi ka magkakaroon ng referral link kung hindi ka activated. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung sync strategy. Circle. So, nandito tayo sa home. I-click natin tong circle. Okay? So, as of now, nandito ako ngayon sa Master Capable circle or dynamic. Okay? So, nakasync kasi to kay Master Capable. Nasa una dito. So, i-click natin to si Master Capable na kung saan ito yung makikita mo, pwede ka mag-chat dyan, mag-comment, or anong sabihin mo dyan, na pwede ka pumasok sa circle. So, hanapin mo lang dito yung Master Capable, MSTRCP Bull, okay? So, ito yung Master Capable na circle ko, na kung saan, meron siyang 937% na increase. Kumbaga, ngayon ko pa lang siya kinreate, bago pa lang siya, kaya ganyan pa lang. Ngayon, click mo lang yung strategy, or pag first time ka pala pumasok dito, may lalabas dito, apply to join. Apply to join. So, apply ka lang to join, then, ito, papasok sa'yo. Then, click mo tong 937%. So, ito yung makikita mo. Makikita mo dito lahat ng coins na meron akong nakatrade. Kung ilan percent yung tinutubo niya sa loob ng 24 hours. Okay? So, ito yung makikita mo. Now, as of now, naka-sync ako ngayon. Para mag-resync, cancel mo lang. Then, para ma-edit mo yung settings, so sync strategy, makikita mo dito yung settings. Kung napapansin natin dito, first bind amount, ang ibig sabihin nito, okay, $10 lang sa bawat coins. Okay? Kapag nilagay ko dyan 100, ibig sabihin, kapag naglagay ako dito ng number of coins, ito kasi number of coins or number strategy, kung ilan coins ang iraran ko. Ibig sabihin, kung ang settings ko dito is 10, tapos 5, 5 coins ang iraran niya, okay, sa halagang $10. So, dapat meron kang 50 kagad na laman doon sa Binance mo, USDT balance. Kasi isang coins, $10. So, nag-i-start siya sa first bind amount na 10. Ngayon, kapag ginawa kong 100, so, dapat meron kang 500. Okay, pag ginawa kong 1,000, dapat meron kang 5,000 sa Binance mo para iran niya yung 5 coins. Pero kung not enough yung balance mo, doon sa Binance mo, hindi siya magra-run kung ilan yung papasok sa kanya. So, wag mong palitan ng malaki yan. So, ilagay mo lang dito is $10. Then, ilang balance meron ka sa Binance. Kung meron kang nasa 1,000, okay, pwede kang mag-run ng 3. Kasi sabi ko nga kanina, ang limit ng isang coins is 300. Okay? Pero pwede ka rin mag-run ng 5. Okay lang yun kasi ang pinaka limit niya doon sa settings na nakaset dito sa circle, okay, kapag bumabagsak 200 lang, mag-a-additional lang siya kapag tumataas na yung market. Okay, so ito yung nakalagay. So ito nilagay ko, 10 USDT lang, then 5 coins yung iraran ko.
Ngayon, ang gagawin ni robot kapag in-start ko siya, sync strategy, okay, magkakaroon ka kagad ng 5. Hindi ka na mamimili ng coins. Okay, si robot na mamimili sa'yo ng coins. Siya na ang buy low, sell high dito sa robot na to. Ngayon, ang profit sharing nito, 0.5%, mababa lang kasi hindi ko nung pagkakakitaan to eh. Kumbaga para sa team, para mabilis ma-sync yung strategy na ginagawa ko. Okay? So, kaya nilagay ko lang dyan 0.5%. Yung sa iba, 1%. Yung iba, 3%. Kasi yung iba, pinagkakakitaan yung circle. Ngayon, anong ibig sabihin ng function ng synchronous opening double? Okay. Kapag inopen mo yan, at sinink mo yan siya, di ba 10 USDT nakalagay, magiging 20 lang siya bawat coins. So, ibig sabihin, 5 coins yan, okay, bawat isang coins, 20 kaagad yung papasok. Ganun siya kapag inopen mo. So, sync natin, okay? Kapag kasync mo dyan, mamimili siya ng coins na nakarun doon sa'yo. Since nakasync na ako kanina, meron na siyang nakarun. Ito yung nakarun sa circle na pinaka-profitable. Okay? Itong 5 na to. So, makikita mo dyan sync strategy. Ibig sabihin, nakasync yan doon sa circle ng master capable. Okay? So, ganun gumagana ang circle, guys. Okay? So, ano ba ang explain natin? Sana naintindihan natin bawat details na pinakita ko. Ngayon, guys, paano sa team? Okay, sa team, guys. Mapapansin natin dito, itong account na to, is ano ko to eh, demo account ko to, kaya meron, pero marami tong direct referral. Okay, meron siyang 13 na direct referral, yung 7 activated na. So, paano nga ba mag-rank? Okay, guys. Para mag-rank ka dito, dapat dito meron kang 3 activated. Okay? Para maging B2 ka, kailangan magkaroon ng 3 activated. Then dito sa baba, dapat meron kang total na 20 activated. So, kung meron kang, let's say sabihin natin na ito, may 7 ka na, tapos dito 12 pa lang, hindi ka pa pasa. Kailangan nandito 20 para pasa ka doon sa B2. Okay? Then makikita mo dito yung list ng direct referral mo. Yan. So lahat, ilan yung account, okay, ng mga yan. So ayun yung mga list. Okay? So lagi natin tatandaan, okay, kapag naging B2 ka, dapat meron kang 3 direct referral na meron dito. So dito, pas ka na sa direct referral, may 7 ka na eh. So pwede ka na maging pass sa 5. Sa B3. Ngayon, para maging B3 ka, dapat magkaroon ka ng 3 B2 sa ilalim mo. Tapos magkaroon ka ng 100 activated dito sa activated sa team quantification. Okay? So, yun yung ibig sabihin yan. So, dito makikita mo yung kinita mo in this day. Okay? Kumita ito ngayon ng $80 today. Then, ang total kinita na itong account na ito is $430. Diyan mo makikita yung records. So, makikita mo dito yung asset, okay? Sabi ko nga dito, makikita mo dito yung kinita mo sa team, kinita mo sa indirect, kinita mo sa direct referral sa bawat trades, at yung commission na may pumapasok na nag-activate. Bakit $10 lang? Kasi B2 lang to, kaya $10 na $10 kapag may nag-activate doon sa ilalim mo. Now, yung fuel P ito dito nababawas, okay? Yung strategy P, okay? Dahil nakasync, mababawas dito. Fuel P tsaka strategy, may bawas yun. Okay? Ayun. So, I think na paliwanag ko na yung application kung paano gumagana. So, sana may naintindihan. Kung may mga questions kayo guys, ilalagay ko yung details ko. Lalagay ko yung FB account ko sa mga gusto mag-start. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-start, join lang kayo sa Royal Q guys. This is the chance natin para mabawi natin yung mga na-scam sa atin sa ibang platform. Bakit? Ang Royal Q guys, ang pinaka-safe platform, okay, ever na nakita ko sa crypto space or sa cryptocurrency platform. Bakit? Kasi yung account natin, very safe. Kasi yung pondo na nilalagay natin or tinatrade natin, nasa Binance lang. Nasa Binance lang, hindi mo siya ilalabas. Ang gagawin lang natin, i-connect lang natin si Binance kay Robot para si Robot ang mag-trade, okay, sa pondo natin sa Binance. Okay? So, let's say sabihin natin, worst case, mawala man yung robot, di man gumana yung robot, yung pondo mo sa Binance, nandoon lang, safe na safe. So, kaya maganda hatawin ang Royal Q. Tapos, meron pa siyang network na kung saan very unique yung network niya na kung saan commission basis lang siya na may magandang platform na talagang real business talaga, guys. Okay? So, guys, maraming salamat sa nanonood ng video na to. So, please subscribe sa YouTube channel natin, Master Capable, at please share na rin po at comment sa may mga tanong o suggest kung ano pong gusto nyong
igawin kong video para mas malinaw po sa atin, mas maintindihan po natin yung explanation ng robot. Guys, sorry hindi ko in-edit ang mga video na ginagawa ko. Kumbaga, tuloy-tuloy lang ako. Kaya kung may mapapansin ko yung mga errors sa mga words ko, sorry. So, pasensya na po dyan. So, maraming salamat guys sa mga nanood ng video. Welcome po sa Royal Q and God bless.